Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, eto na ang nagte-trending sa ngayon na battle. Sobrang hati yung opinion sa battle na to. Jabo versus Boy Sleuth sa Langit Lupa tournament dito sa, ito yung bagong tournament ng Flip Top Langit Lupa 2026, at ito yung consisting to ng iba't ibang liga, underground league sa buong Pilipinas, na isang MC na nagre-represent ng isang MC na nagre-represent sa liga. Okay? So ito si Jabo from Motus, representing Motus. Si Boy Sleuth naman representing Nilang Katay. Nilang Katay ba 'yon? Yun, hindi na ako magbibigay ng insight sa dalawang to kasi si Jabo, kilala natin kung paano siya bumatel, 'di ba? Na-review na natin siya ng ilang beses. Si Boy Sleuth naman first time. So ang unfair, 'di ba, kung magbibigay tayo ng insights kay Jabo. Ngayon, actually napilitan akong reviewin na to kasi alam niyo naman pag tournament yung battle, iniipon ko yan ng yung isang buong round, 'di ba? Buong round ng tournament iniipon ko yung 8 battles. Pero yun, napilitan tayong reviewin to kasi nga sobrang nagte-trending and ayokong maging outdated, 'di ba? May mga nagsasabi na kay Jabo yun, may mga nagsasabi na kay Boy Sleuth yun. So gusto kong mapanood siya by my own and malaman ko kung ano ba talagang nangyayari sa battle na to. So ano ba talagang nangyari sa battle na to. Okay, so ayun. Jabo versus Boy Sleuth game. Pakinggan natin to. Boy Sleuth ng coin toss. Game. Hindi niya mauna si Jabo. Tig 2 minuto dapat. Game. Pakinggan natin unang banat. Jabo. Anyway, share ko lang pala, si Jabo, bago tong battle na to, kasi Sabado to eh. Kailan ba to? March 21. So Sabado to. Kasama ko yun si Jabo, March 20. Kasi sa MV launch ng kanta nila Diyos, tsaka nila Vicente. Yung Honey Dough. Pakinggan nyo yan kung hindi nyo pa napapanood. Andun kami. Kaya makikita nyo sa FB page ko, sa Judge Ginan. Alam ko nag-post ba ako ng pictures? I don't know kung nag-post ako ng pictures. Pero makikita nyo doon sa mga reels ko. I don't know kung nahagip si Jabo dun sa mga reels. Pero andun kami sa event. Okay, so yun lang, share ko lang. So, ayun, marami rin kami napagkwentuhan na about sa battle niya na to at kung yung dun sa buong bracket ng tournament na to. So, tingnan natin. Game. Yung Flip Top may bagong pakulo. Buti na lang si Jabo mapagpatol. Tatapat ka na nga lang sa AI, hindi mo pa kayang makontrol, hindi to aabot. Manatili sa likod at maghabol. Kasi sa langit lupa, yung nasa pedestal, yung untouchable. Gets mo ba, tol? Kasi sa polls at survey, the odds is mine. Iwan to sa numero, you can't deny. Maniniwala ka, numbers don't lie. Pag nagsalita na tong 45, kablaw, kalat sa wall at frame. Totoo nga na basta artist, my scattered brain. Serious mo, serious. Lupit.
Iwan to sa numero, you can't deny. Maniniwala ka, numbers don't lie. Pag nagsalita na tong 45, kablao, kalat sa wall at frame. Totoo nga na basta artist, my scattered brain. Serious mode, no fun and games. Ikaw ang patunay na si Arik, may wak na taste. Gagi. Every shot will make you shake, magpapalpitate. Tapos yung happy days, madedecapitate na tong fuzzy ho. Tas iangat ko yung ulo na para may bloody nose. I'll make your eyes closed, nagme-meditate. Kalaban niya ay cyborg, cyborg. Do not engage, do not engage. So tatamaan to ng solid. Hindi ako pwede sa close room, I need a bigger stage. I'm claustrophobic. You know the motive. Unang dayo mo dito sa Manila. Yung agwat natin, milya-milya, kita namang napakalayo. Tangina rin kasi ni Enigma, di mo alam kung seryoso na nanarantado. Pinaka-advance na laruan sa lugar nila, lato-lato. Kaya gets ko yung pakay mo. Yung pangarap ng bata, gusto mo lang tuparin. Kaya binigyan ka niya ng robot na hindi mo kayang laruin. Yeah. Anong nasa harap niya na ako? Yeah. Hindi alam yung dapat na gawin. Ano ba to? Instructions manual? Babasahin ko pa ba? Di ko maintindihan. Si Enigma trippings talaga. Arik, umamin ka na nga. Binigyan mo ng teknolohiya tong ignorante. Alam mo kumakain to ng tanga. Shit. 2 minutes. Eh? Na fuck that shit! Sabi ni Arik pwede lumagpas ng 2:30 kaya labas ng extended clip and hosted. Di wala aim this gun there. Stick ka Ito sa nga lupit mo na. hiya tong ignorante. Alam mo kumakain to ng tanga. 2 minutes. Na fuck that shit! Sabi ni Arik Ano? pwede lumagpas ng 2:30 kaya labas ng extended clip and hosted. Di wala aim this gun there. Stick ka sa pader at sa huling segundo ang ipaparanas ko 30 seconds massacre. Dumayo ka ng Manila para Tangina. kalabanin ako? What a bold move! Si Jabo na naman nag-dominate sa close room! Wala nang bago, that's some old news! Hindi pa ba obvious? Para ka nakipag-brainstorm tas kapalitan mo, Zeus! Kasi round 1 pa lang! Brainstorm the Zeus, Bati no? magagad! Yan ang tunog mo, Tus! Galing! Unang banat pa. Woo! Jabo, men. Tangina, salute sa'yo, tol. Grabe. No? Ayoko muna mag-disclose, guys. Pero, gusto ko muna magkomento. No? Ayoko muna sabihin na, tangina, kay Jabo na yung round 1. Ayoko muna. Pero, gusto ko marinig nyo yung insights ko dun sa round 1 ni Jabo. Ano siya, naging connected siya. Ano ko lang, kasi may mga ginamit si Jabo dito na yung tulad nung yung robot AI, ginamit niya yon kay Negoji. So parang ayun na yung nagiging ano niya, yun na yung naging image niya na papanindigan na niya na AI robot siya, something. 'Di ba? So ngayon, ginamit niya kay Negoji yon, naging effective yun, sobrang naging effective kay Negoji yon. Ngayon dinala niya dito at naging effective na rin. And for sure sa mga next na battles niya dito sa tournament na to, for sure gagamiting angulo yun sa kanya. And I don't know if gagawin niya pa ring sandata yon. Kailangan maging creative ni Jabo kung gagamitin niya sandata ulit yung AI robot something na yan. Okay, pero for me, kailangan niyang panindigan na ganun yung image niya na robot AI, 'di ba? Pangalawa, ano siya, pit style siya. Pit style itong Grain Assault. Grain Assault ba to? Grain Assault, tama. Pit style siya. Which is, sanay na sanay si Jabo sa ganitong setup ng battle. Sa Motus, sa FRBL, sa Pulo. More on pit style yon. So, gusto ko yung sinabi niya na I need the bigger stage ba yon? Kasi sa delivery, eto pangatlo, sa delivery ni Jabo, kaya niya talagang idomina yung ganitong setup ng battle, mga pit style. Ilang beses na natin na review sa Jabo. Ano na lang, yung pedestal 4 na lang, 'di ba? Laban niya kay Negs, laban niya kay Jesu ba 'yon? Jesu ba yung semis? Kay Jesu. 'Di ba? Dino-dominate niya.
sa pamagitan ng delivery niya. Tapos hindi lang delivery. Pang-apat, mga punto niya. 'Di ba? 'Di ba yung mga punto niya na masasabi mong sobrang nagiging effective. Pang-lima, yung wala namang gaanong wordplay to si Jabo eh. Wala namang ganun eh, 'di ba? Pero the way he deliver those lines talaga, mararamdaman mo yung impact eh. Ganun ka ganda ganun kaganda yung delivery ni Jabo. Tapos yung mga ginagamit niyang angulo, isa rin si Jabo sa magaling talaga sumilip ng angulo at kung paano niya palalawakin yun. So creative, sobrang creative ni Jabo. So yun, ang dami kong round 1 pa lang ang dami ko nang na comments dun sa pinakita ni Jabo, and magandang senyalis yun. Siya yung una na bumanat sa main event na to, at para sa akin napanindigan naman ni Jabo na pang main event yung banat niya. Shoutout kay Jabo, puta solid yun, nagustuhan ko yun. Walang dead air from start, middle to finish, kumpleto, punto, impact, delivery, effectivity, lahat. Diba? So, Boys Loot, pakinggan natin. Ayoko munang sabihin na malinaw kay Jabo yun, ayoko munang sabihin, pero pakinggan mo natin to. Boys Loot game. Pakinggan natin! Game. Galing. Bigyan nyo naman ako ng chance. Yo! Tangina mo, kaka pa rin palang Bisaya. Kamukha na Expose eh, no? Kilala niyo si Expose, guys? Si Expose yung yung motovlogger na kupal. Kung di nyo kilala si Expose, pwede nyo i-search sa Facebook, Expose. Expose lang mismo. Walang maarting spelling. Expose lang talaga. Past tense na Expose. May D sa dulo. Kamukha niya no? Yo! Tangina mo, kaka pa rin palang Bisaya. Tingnan nyo here! Look! Yung balbas niya pang Bisaya, kinukosplay niya si Zindlook! Pero mayaman daw yan si J-Bo, di yan umiinom sa gripo. Sumali yan siya dito para di halatang baby siya ng Nepo. Kaso magpaulan man ng pera, hindi ka tatalab sa tunay na nalaban. Para kang ang patuan clan, di ka masasalba ng iyong yaman. Parang Chavit na umaasa kay Jillian Ward, ngunit di siya tatagos. At sa huli, ayun yung J sa Bisaya magtatapos. Ako'y taga Mindanao na dinala sa grain assault para daw mabugbog at mawala ng malay. Kaso di na ako tatablan sa grain assault. Sanay na ako sa amin manakawan ng palay. Okay. Yo! Pinakamalakas niyang punchline, bullet train. Woo! Damn, bra, solid. Kaso Solid. mo ngayon. Yes. Damn, bra, solid. Kaso kaharap mo ngayon. Yung pala yung sulit na yun. Bullet train. Woo! Damn, bra, solid. Kaso kaharap mo ngayon. Sulit. Solid. Kaso kaharap mo ngayon sa game, may di na same ang guhit. Tinapat ka sa sundalo na may aim na sure hit. Safe sa underground ng train. Kaso ang lane ay nasa main at low speed. Magsapin may magpipenetrate at pain na ang concept. Dibitin pag na-maintain na kay insane na movement. Kahit gano'ng kabilis ay aabutin at sa iyong brain. No, okay kasi kung ikaw ang bullet train, ako ang taga Mindanao na mas na train sa bullet. Wow! 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 Ang ganda nun, yung bullet train sa bullet. Wow, pero medyo napahaba lang siguro sa setup. Pero tangina worth it. Wow yun, wowing yung nun. Yung schema na yun. Ako ang taga Mindanao na mas na train sa bullet! Galing, no? Ah! Kasi easy lang
lang tong binigay na job na si Job pagkat ako'y lisensyado na hunter. At Job, kung hanggang job ka lang, sige ako na bahala na mag-counter. Counter. Kasi halimaw daw bumusis tong si JB, tila Justin Bieber na nagkasungay. At gaya ni JB, madidiscovery ka din sa lansangan ng kaso wala ng buhay. Mahalin tulad ka lang din sa mga naunang kampiyon na sumalang at kinalimut at nagdaan. At masasabi ng fans, familiar sa akin style na ito, di ko lang matandaan. Kasi walang jabo pagkat naging abo na ng masilaban, hanggang jabo ay maging di jabo na ng nakaraan. Jabo, abo, tas deja vu. Parang narinig ko na yon. Hindi ko lang matandaan kung sino yung gumamit. Pero parang narinig ko na yon. Yo! Sa laban nila ni Nego G, nag-robotics tong tanga. Feeling talaga ni Jabo, siya ay Jabawookie, sumayaw pa talaga. Jabo, okay. Ayos yun Sa technology. Sa technology, sabay banat ng mala AI. Tangina mo, nagmukha kang kay Chuswan na dinapilay. Oh, di ba? Pansin nyo? Di ba? Weirdo din ang liga nyo, no? Ang weirdo ng liga nyo. Tangina, nagkakampyon, nagkaganyan. Katakot to imbitahin sa binyagan, baka biglang mag-robotic sa simbahan. Yeah. Pwes di mo ako madadala sa mga ganyan. Kaharap mo na ay real deal. Kahit maging robot, sasabay ang mga bara ko ay real steel. Kasi RoboCop baka mo. Tong ina, real steel. Yeah. Sa mga ganyan. Kaharap mo na ay real deal. Kahit maging robot, sasabay ang mga bara ko ay real steel. Ganda nun. Yeah. Kasi RoboCop baka mo. Robot mo mukha mo. Pagkahugot ko sa bulo ay gugulong ang iyong ulo. Yan ang dulot ko sa bubo na gusto lang maging robo. Dahil kahit sa combat na mortal, wala kang panama sa akin gago. Kasi bago maging cyborg tong si Jax ay puputulan ko ng braso. Tay! Ina mo. Galing. Tong hindi rin ata in-expect ni Jabo na no? Feel ko hindi rin in-expect ni Jabo na ganito yung magiging handa nito ni Boy. Ako. Game. Ako di ko in-expect, seryoso. Hindi ko in-expect na naririnig ko na sobrang dikit nga ng battle na to at hati yung mga nakikita kong opinion. Pwedeng kay Jabo daw, pwedeng kay Boy Sleuth daw yon. Okay, so ngayon naiintindihan ko na kayo kung bakit ganun yung mga opinions nyo sa battle na to. Yes, round 1 pa lang ang hirap ng mag-decide. Okay? So kanina, binreakdown natin yung round 2 ni Jabo. Okay na yon, set aside na natin yon. Ngayon, kay Boy Sleuth na tayo. And I want you guys to know na slow start si Boy. Para sa akin, slow start siya. And mas mahaba rin yung oras, pero disregard na natin yung oras na yun kasi sa tingin ko parehas naman sila na mag-pass. Okay. Slow start si Boy. Yun, unang-unang komento. Slow start siya. And sabi ko, if ever na magtutuloy-tuloy yung ganitong performance ni Boy Sleuth, malinaw Jabo yung round 1. Pero unti-unting kumukuha si Boy ng momentum, unti-unting nagiging effective yung mga bara niya, unti-unting nagiging effective yung mga angulo niya, nagpatawa siya, 'di ba? Nag-comedy, 'di ba? Tapos naging effective yung mga lines niya, yung mga jokes niya, unti-unti niya nakuha. Tapos nagmukhang rebuttals Para sa akin nagmukhang rebuttals, especially the robot, the AI. Yung lupit nun, yung minak ni Boy Sleuth yung yung robot na ginawa ni Jabo laban kay Nego G. Na yun nga,
na parang righteous one, na hindi pilay, mag-robot dun sa binyag, 'di ba? Mga ganon. So, narebat niya. So, kumukuha si Boy Sloot ng momentum paunti-unti. At hanggang matapos yung round, for me, nakuha ni Boy Sloot yung momentum na gusto niyang makuha. Dikit yung round 1. Men, to be honest, nung nag-start si Boy Sloot ng mabagal, sabi ko, malinaw Jabu yun. Bakit parang naguguluhan kayo? Parang gano'n yung naisip ko. Sabi ko, matik naman round 1, Jabu Pero yun nga, iba yung lakad, iba yung takbo, iba yung delivery, iba yung, alam mo yun, iba yung mga hakbang ni Boy Kumbaga, slowly but surely yung atake niya. Walang dead air kay parehas. Diba? Walang dead air kay Jabo, walang dead air kay Boy Sloot. Medyo mabagal lang yung pagkuha ni Boy Sloot sa momentum. Siguro dahil naninibago siya or depende sa kanya. Unlike kay Jabo kasi, yung presence niya kasi used to it sa ganitong style sa setup na ganito, sa pitch style, sanay na I don't know kung paano yung tumatakbo yung liga sa kila Boy Sloot, pero sa tingin ko na nabigla or nangapa si Boy Sloot sa early part ng round 1. Kaya yun, ginawa niya unti-unti, ginapang niya yung momentum at hindi naman niya tayo binigo, naging effective pa rin yun. So the question, sino ang boto sa round 1? Sino ang mananalo doon? It's either Jabo or Boy. Mahirap. Dito pa lang, round 1 pa lang, nahihirapan na ako, and sa tingin ko, nagigets ko na kung bakit hati yung opinion. Okay. Ang pinag-iisipan ko dito, it's either Jabo or Tabla. So, bakit naman Jabo? So, ito yung rason kung bakit si Jabo yung naipili kong napipili ko na lumamang sa round 1 kasi unang-una yung presence ni Jabo ramdam mo kagad. Ramdam mo kagad. Si Jabo sanay sa ganitong setup. Si Jabo walang slow start. Kumbaga pagpasok pa lang ng round niya, atake kagad at na-maintain niya yun hanggang gitna, hanggang dulo. So, mataas agad yung energy at performance level ni Jabo. Yun. Bakit ko naman naisip itabla? Kasi, nahabol ni Boy Sloot yung performance level na meron si Jabo sa buong round. Nahabol niya yun. Kaso nga lang, late na. 'Di ba? Kumbaga, kung magiging stricto tayo sa oras, kung magiging stricto tayo sa oras, lahat ng mga effective moments ni Boy Sloot cut na. Hindi na siya kasama. So, ganun siya. Pero, sabi ko sa inyo, pwede nating i-disregard yung time kasi although tournament to, pero para sa akin, parehas naman sila na mag-pass. So, I will not consider the overtime. So, ayun. Okay, dikit. Pero I think meron na akong boto dito. I think Jabo got this one sa sobrang dikit na paraan, sa sobrang dikit na score. 10 versus 9.8 or 9.9, something like that. Pero whole numbers lang, 10:9 in favor of Jabo. So ganun lang kasimple yung explanation. Yung pagkakaroon ni Boy Sloot ng slow start, yun lang yung naghatak sa kanya pababa. Pero yung presence na gusto niya makuha, I think nakuha naman. At naging kaabang-abang yung round 2 nila parehas. Ngayon sinisigawan na si Jabo ng crowd na bawi kasi nga naging maganda yung performance ni Boy Sloot. Okay, so sana naintindihan niyo lahat ng sinabi ko. Medyo napahaba, pucha. 11 minutes pa lang yung battle, nakaka 23 minutes na tayo. Okay lang, I think haba tayo ng I don't know kung ilang oras, pero I want to enjoy this battle. Okay, so round 2 ni Jabo, pakinggan natin. Pero yung round 1, bibigay ko yun kay Jabo, 10-9. Sobrang dikit. Ay na, inunahan nyo ako Sabihin ko sana yun Ano daw? Ay na,
Sabihin ko sana yun eh. Ang sulit ah. Kala niya malalagay niya ako sa alanganin. Sobrang bisaya ka, naalala ko yung katulong namin. Ina na ito. Kung yung iba dito pinag-eroplano, tas si Badang pinagbarko ayon sa rhyming lord, si Boy Slot naman mula Siargao pa Manila naka-surfing board. Island Boy! Alam niyo kung anong racket niya sa Siargao? Mag-video-video ng turista. Okay. Sa ganun siya kumikita. Palumpalo ka sa racket mo. Alex Ayala, walang iya ka. Pinaikot-ikot pa yung camera sabay lulusot sa palda ng dalaga. I ain't gonna do that shit. Not in my damn life. Ibayabang ko ngayon, di na kailangan mag-check mic. Sa sobrang hangin ko, tong human drone makakatikim ng airstrike. Speaking of airstrike, mukhang malapit na tayo sa World War III mga pare. Pero huwag kayong kabahan mga pre. 3 lang helicopter nyo. Kuya AJ, wala kang pake. Marami kaming human drone. Gago. Kaya huwag kayong kabahan pare. 3 helicopter nyo. Kuya AJ, wala kang pake. Kasi marami kaming human drone na pwedeng ibala sa tangke. Kaya pa na itong tumawid sa isla. Yung mga battleship, mako-corner, di gagana. Ba't kami matatakot sa Navy SEAL? Meron kaming surfer na Bisaya. Pues dumaloy ka sa alon kung kaya mo yung wave. Balagbag na to till this day. Train of thought sa DNA. Kaya paano ka sasabay sa subway, surfer, katapat mo bullet train? Okay. Yeah, I'll fuck this bitch up and I'll... Nawalan ng impact, no? Pansin nyo ba? Napansin nyo, hindi na ganun kalakas yung impact sa crowd. Kahit sa akin din nawalan siya ng impact kasi ginawa na na-mention na yun ni Boy Sleuth yung bullet train. 'Di ba? So hindi na siya ganun kabigat yung impact nun sa akin. Ayun, game, exciting. Sa DNA, kaya paano ka sasabay sa subway, surfer, katapat mo bullet train? Yeah, I'll fuck this bitch up and I hope he dies. Magkabilang kamay, lilipad sa mukha na parang Voltes 5. Hindi tunay yung kulay. Kala mo colorblind, you a fake bitch. Dolomite, but... Fake bitch, yeah. Trying to represent his region. That's all good and nice. Pero nagawa na yan ni Terdi at nanggaling siya kay Sight. Let's talk about this shit. Pero malabo tong umamin. Cause Motus on top, but they deny that like it never happened. Sige nga, silipin natin. Kung wala sa top yung Motus, but halos lahat ng naka-lineup, naka-battle na sa liga namin. Including you, League versus League. He trying to pull us through. Arik, you got a coolest plan. Pero Motus versus who? Halata naman na loser yan. Your League needs some justice. Ang tawagin nyo si Superman. Kasi hindi ito sapat. Kung gusto nyo ako matesting, nung pinabahala nyo ako kay Batman, pinasa niya ako kay Penguin. Yeah, bitch. Penguin looking ass. I'm here to deliver. Marami pa akong batang paiiyakin. Walang ligtas, mamalasin ang itapat. Wawasakin kasi di pa pinapanganak yung maglalaglag sa akin. Penguin. Okay. Exciting to kasi I don't know kung pati kayo naramdaman nyo pero I think yung round 2 ni Jabo mababa. Sa tingin ko may inulit siyang linya. Hindi naman siya counted as choke pero nakakawala ng momentum. 'Di ba? Nawala yung momentum niya. May mga konting pahinga, pause na nakakawala din ng momentum. May mga lines si Jabo dito na hindi na ganoon ka-impactful, especially the bullet train. Hindi na ganoon kabigat yung dating nun. So, overall, yung round 2 ni Jabo, lesson sa kung ano yung nakita natin sa round 1. Okay, so medyo mababa to.
And ito yung chance ni Boy Sloot na makuha yung round na to if ganun ulit yung performance niya. Okay, so sorry kay Jabo, pero I think hindi lang ako yung nakaramdam nung round 2 performance niya na bumaba. Game, round 2. Pahinga natin! Whew! Galing. Solid. Yo! Pinanood ko ang pedestal finals mo. Tangina, mga baon mo ang solid. May wordplay, jokes at bars, tsaka ang laki ng baon mo na tubig. Ang daming binitawang letra habang may extra pa siyang 1 liter. Sabay may nag-amok 1 dun liter, sa labas kasi letra. pinala mo daw yung chaser. Yeah, ba't ba sobrang lakas mo uminom ng tubig ha? Ganyan ka ba kapag kabado? Kung nakatira ka lang sa Sub-Saharan Africa, malamang galit sa'yo ang mga tao. Yo, pero ngayon, sanay nagdala ka rin ng maraming tubig kasi iikutin mo desyerto. Sige, sanay ka na sa tubig at masanay na ako manggripo. Walang silbi ang holy water pag malademonyo ang disenyo, di mapapatay ng iyong tubig ang apoy kong galing impyerno. Kasi ako'y pumunta na may gutom at apoy, kaya ito'y di ko pagsisisihan. Habang ikaw yung babaeng bumbero na rumisponde, apoy ko'y di mo mapipigilan. Para kang Pilipinas, tapos ako ngayon dito ay digmaan ng sadya. Anong silbi ng iyong paandar kung gasolina mo'y wala? Yeah. Kasi style neto, pinipilit magtunog rough yan kung umasta ay talagang trying hard maging agresibo para harsh daw at palaban ni hindi nga smooth at swabe, panay bash lang sa labanan. Ikaw ba naman tamod ng rough yan, talagang magaspang kalabasan. O diba, pansin niyo ang tunog ng style niya at elemento? Kala ko ba hapon tong gago, ba't wala kang sariling na invento? Kasi kung dinadaan mo mabato at rough, ibig sabihin di ka pa semento. At kung puro ka lang rough, di pa solido ang disenyo. Tas kayo naman, tudupuri, Rough, di pa solido yung disenyo. Okay. ka lang rough, di pa solido ang disenyo. Tas kayo naman, tudupuri, kaya tong gago na aning. Kakaiba din battle rap nyo dito, mas agresibo, mas magaling. Yeah! Henrik, down, no? Ang barilan sa Maynila, kumpara sa pinanggalingan ko, wala rin. Kasi kung ganito na malakas dito, average lang to sa amin. Ooh! Kaya buti na lang talaga at may langit lupa at ang picking yun diverse bago pa ang flip top tuluyang maging Motos Universe. Yo, kasi 80% ng nakakapasok dito ay galing Luzon, kung saan sa salitang Tagalog ay hubog. At kayo lang din ang dahilan kung ba't sinasabihan lahat ng bago magkakatunog. Punto, no? For granted nyo kasi ang lingwahe, nakasanayan nyo na ata. Kaya kung ano-ano nang sinasabi ng mga putang inang bata, kung sa inyo, pagtatagalog ay normal na usaping pangmasa, pues kami nagtatagalog upang gawing sandata. Ooh! Yeah! Tangina. Yo! Kasi 2026 na, panlalait nyo pa rin kumakatot ng saging. Bisaya, yan pa rin panlalait nyo sa taga Mindanao. Ba't di kayo mag-upgrade? Yung lirikal at may bitaw, panay ang lait sa ming Bisaya, pero sampal sa mukha nitong Timawa, na kung mismo dyan sa ligang nire-representa mo, ang pinakamalakas na kampyon dyan, Bisaya! Tangina. Kaya shoutout Yeah. Freddy! Yeah. Pero ba't naman ang inubos mo ay puro lang Tagalog? Pero wag kang mag-alala, mamaya sa round 3 ako na bahala dito sa hapon na nakapasok. Galing! Round 2, Boy Sloot yun, tol. Siya naman yung may perfect 10 para sa akin. Si Jabo, nawala eh. Hindi siya totally nag-choke, pero nawala yung momentum eh. Nawala yung effectivity niya. Although may mga effective pa rin, pero hindi na siya ganun kabibigat. Okay? Kay Boy Sloot, men, gusto ko malaman nyo na mas lumakas
Di ba nga sabi ko sa inyo, round 1, medyo mabagal. Slow start siya. Tapos, naging kaabang-abang yung round 2 niya. Di ba sabi ko yun sa inyo? Pwede nyo i-rewind para maniwala kayo. Pagdating ng round 2, hindi na naging slow start. Ramdam nyo ba? Hindi na slow start yung atake ni Boy Sloot. Atake kung atake na kagad. Punto. 'Di ba? Bakit? Nakuha na niya yung momentum eh. Nakuha na niya yung momentum, nakuha na niya yung energy na gusto niya makuha. Kaya, bawat bato ng linya, although naka 4-bar set siya, halata mo yung 4-bar setup ni Boy Sloot kasi ang tagal dumating ng punchline, di ba? Nasa pang-4 na linya pa talaga yung makikita mo. Dahil yung mga setup niya, setup talaga. Hindi siya matatawag na sa setup may suntok, hindi siya masasabing ganun eh. Kasi malinis na setup talaga yon, di ba? Tapos pagdating ng punchline, I mean fourth line, andun yung punchline, which is nagiging worth it naman. Nagiging worth it naman kasi nga maganda yung pagkaka-setup niya. So, isa yun sa mga naging edge ni Boy Sloot kasi ang linis ng setup. Pagdating sa punchline, mabigat, pumupunto. Wala siyang gaanong wordplay, wala siyang I mean yung armas niya kasi is hindi punchline eh, kundi mga punto eh. Tapos bin-breakdown niya pa si Jabo. Isa yon sa mga nagustuhan ko. Kung paano niya bin-breakdown si Jabo and sobrang naging effective nun. Kaya shoutout kay Boy Sloot. 10-8 in favor of Boy Sloot. So 10-9 kanina in favor of Jabo, 10-8 naman dito in favor of Boy Sloot. So 1-1 in favor of both. 1 Jabo, 2 Boy Sloot. Pero sa score, I think lamang ng 1 point si Boy Sloot dito. Okay? Gets? Sana naintindihan nyo yun. Yung content kasi ni Boy Sloot sa round 2, sobrang tawag dito, effective. Yung punto niya, tapos kung paano niya binrake doon si Jabo, sobrang classic nun. 1 Jabo, 2 Boy Sloot, tangina, round 3, deciding game. Yung mga caliber ko daw sa kanila, Average. Mahina na. Double check mo kung tama ba. Kasi yung top tier nyo si MP3, pinakamalamiang Bisaya. Tangina mo. Pero alam nyo ba sa liga niya champion to? Oh. Champion ka pala? Lately ko lang nalaman. Kaso Bisaya Conference, wala akong maintindihan sa laban. Ilang araw ko yung dinamdam. Ang hirap, mas trip ko makipag-boxing. Pero tatawid pa rin to sa language barrier when my hands do the talking. Champion ka? Elims ko si K3U, pinalamon ko ng suntok. Si Supremo at Jesu, pinetics. Alam mo na siguro yung buod. Si Nego G, nag-joke. Parang tournament nyo tulog. Pag pinagkumpara yung run natin, gagamit ka tungkod. Kasi malayo na ako sa newbie. Matagal na to nanghahamak, Brad. Dati pa. Babad na to sa lente. Nagbago lang tagahawak ng camera. I mean, no disrespect. Pero kulang ka, Doy. I'm the king. Babad na to sa newbie. Matagal na to nanghahamak, Brad. Dati pa. Babad na to sa lente. Nagbago lang tagahawak ng camera. Ayos eh, no? No disrespect, pero kulang ka, Doy. I'm the king of the jungle. To mga tutataboy. Marami pa akong body bag at sa pagbuhat annoyed. Pero di ako magpapagod, ipasok ka, magkusa ka, boy. Boy slut! Boy slut! May potensyal ka sana, kaso sa akin ka natapat. Kasalanan din ni Arik sapagkat pwede niya akong iharap sa mas may kayang pumalag. Kaso ikaw ang pinauna sa pangkat. Napatay ko tuloy yung bata. Bang bang! Sayang yung slut. Sayang yung slut. Talaga, na imbis sa iba, sa'yo napunta. Ang kapal din ng face. Wala namang bilang to eh, di na kailangan i-rate. MC sa MC, I mean no hate. Pero sana gets mo na debut battle ko to at ikaw yung celebration cake. Kasi, buong rap career mo, isang beses ka lang nadayo. Paano nasabing ready na to? Ako ang nanggaling sa iba't ibang liga. Nakasalamuha mga MC'ng palo. Kaya kong sabihin na marami pang mas deserving kesa sa'yo. Okay. Tulad ni Nasha,
Ozarugami, 7K, si Dari, pati na si Critical Brown, kay Josh, Kilua, Jesu, Ketner, mga naghahalimaw, kay Rick, JLC, Tus, you better keep it loud kasi di lang Motus dala ko kundi buong underground. Yeah! Tang ina. Sinoutout yung mga deserving. Yan ang napiling galaw. Siguro para sa'yo hindi yun nagmamatter. Pero gusto ko silang iangat sa underground para ipalit ka 6 feet under. Pero pangarap mo to, di kita pipigilan kung ganun. Gusto mo manatili sa flip top? Ito payo ko, Chong. Manghingi ka ng spot kay Shernan kasi marami siya nun. Tang ina. O nadamay pa si Shernan. Baka sabihin walang utang na loob. Kayo na bahala kung mamasamain nyo. Kasi tong langit lupa binuo para sa Motus at Pulo. Kaya Balls, galingan mo. At ikaw Tang naman ina. lahat na tanga, pasensya ka na kung wala ka na pala. Kasi pagtapos ko sa isla ng Siargao, rerekta sa baha. Rerekta sa baha. Yeah! Rerekta sa baha. Floodway. Which is si Sisik ang kalaban niya doon. Pasensya ka na kung wala ka na pala. Kasi pagtapos ko sa isla ng Siargao, rerekta sa baha. Putang ina ng round 3 ni Jabo. Ang ganda nung ano nung sinabi niya lahat ng mga deserving. 'Di ba? Nasha, 7K, Rick, JLC, Tuz. 'Di ba? Ang dami. Tapos hindi lang Motus ang dala ko kundi buong underground. Wow. Whew. Okay, crucial yung round 3. Boys loot muna tayo, pakinggan natin. Pero ayoko muna magbigay ng komento dito sa round 3 ni Jabo. Pagsabay na natin. So game, boys loot game. Tangina, nagtawag pa talaga ng backup. Nagtawag pa talaga. Sa expose eh. Tangina, di ko naman kilala. Gago. Gago. Di daw niya maintindihan mga battles ko. Pero okay lang, pwede na. Eh ngayong nagtatagalog ako, okay ba? Solid. Solid! Solid. Tsaka, ba't hapon ka ng hapon? Paulit-ulit ang tanga. Isa lahat ng nagkiklaim na hapon, ikaw lang may malaking mata. Gagi. Kahit magpakilala kang hapon sa mga hapon, tangino, baka tadyakan ka pa. Kasi di ka naman talaga hapon. Mga linya mo lang ang sadya pantanga. Sadya pantanga. Ulit. Kasi di ka naman talaga hapon. Mga linya mo lang ang sadya pantanga. Sadya pantanga. Motus. Solid. Yo. Pero di nga, proud kang hapon. Kasi pag galing Japan ang pyesa, quality yan nga ang sabi. Yeah. Sige, kung ganun, ipaliwanag mo ba't ayaw na mag-start yung sira na Kawasaki? Gago, lupit. Nakonekta niya yun. Solid! Seryoso na. Seryoso na. Noong World War II, ang mga Hapon dito maraming pinatay, ni-rape, at mga Pilipinong inalila. Tas ito, proud isigaw. History, di mo nabasa? Paano mo nasisikmurang isigaw at hindi nababahala kung mismo nga ikaw ay naging bunga sa nangyari noong panggagahasa? Oh, kahit sabihin mong OFW ang nanay mo at sa Japan ka ginawamin, pues kung nabuo ka overseas, dito sa lupa ka wawasakin. Kasi ikay nasa lupain ko. Huwag kang umastadya ang Saitama. Ito'y kamao ng hukbalahap, kaya sa'yo mismo to tatama.
Wala. Yo, naalala nyo tong sinabi niya? Naalala nyo to? Babanat-banatan ko tong buwan hanggang magkulay pula na parang bandera ng Hapon. Palakpakan natin si Jabo, galing Japan, the land of rising moon. Dong, yung pula sa bandera ng Hapon, hindi yun buwan. Sun yun. Aray. Tanga nito, tanga. Nalilito na ata siya kung Pilipinas o Japan, di niya na alam kung saan doon. Solid? Ulit. Yeah! Yan! Gusto niya kasi katakutan, parang Yakuza. Kaso palpak lang ang sandata, kaya di ka tunay na Hapon kung di ka marunong gumamit ng katana. Yan! Nagmamagaling kasi tong dayuhan, tatanga-tanga naman ang apog. Para lang si Fumiya, isang Hapon nagkatawa-tawa lang sa Tagalog. Parang dayuhang si Marwa na sa Pinas na lang nagtago, mamamatay sa kamay ng Pilipinong may dala-dalang pasabog. Oh, gulat ka kasi akala mo easy win. Kaso pinakita mo. Yeah! Tang ina mo. Pilipinong may dala-dalang pasabog. Oh, gulat ka kasi akala mo easy win. Kaso pinakita pambihira. Tang ina, wasak. Tang ina, durog. Yo, kasi akala niya easy win. Kaso pinakita pambihira. Itong inakala mo lang na basura ngayon sumisira na sa Maynila. Kabaliktaran to dito sa may lahi na tumitira ng manika. Kasi binasi ka lang din gago, minani ka lang sa tira. Ako si Boy Slot, galing pang Siargao, kaya itong dayuhan humanda. O ako'y taga Siargao at sanay na sa dayuhan bumangga. Galing. At kung malakas Galing. na alon to dito kung ituring, kasi sa laban sa nayan, pues ako ang taga Siargao na magsasabing walang malakas na alon na di ko kayang sabayan. Galing, galing. Yeah. Galing, gagi. Pinakitaan ka ng bago, walang lumat patapon, kumakain pa ng alikabok na sinilid ko sa kahon. Itong bago umaas ng lupa, parang replika na binaon. Kasi ngayon, ang Yamashita ay naging kwento sa pagong pagkat matagal ka nang tinapos. Tapos na ang panahon ng Hapon. Putang ina. Ang lakas. Ang lakas, gago. Pucha. Ang lakas niya, men. Job. Sorry. Pero voice loot to, pare. Putagis na yan. Alam mo yun, agawa ng momentum eh. Agawa ng momentum. Makakuha ng momentum si Jabo sa round niya. Pagdating sa round naman ni Boy, makakuha niya rin yung momentum. So, recency bias, kung pwedeng ganun eh, recency bias, lamang sa momentum si Boy. Pero, ayokong tignan na ganun eh. Gusto ko balanse, patas. Okay? Putang ina. Hindi ko ina-expect, men. Hindi ko ina-expect na yung boto kay Boys Loot. Galing, men. Aminin ko sa inyo, akala ko makukuha ni Jabo yung boto ko sa battle na to. Yeah, I'm being honest with you guys. Akala ko magiging Jabo sa dikit na paraan, 'di ba? Pero yun, magiging honest din naman ako sa inyo. Rounds 2 and 3 nakuha ni Boys Loot. Walang duda. Round 1 na-explain na natin, round 2 na-explain na natin. Round 3, sige, mag-explain tayo. Nakakuha ng momentum si Jabo, and I think nasa gitna, yung performance niya nasa gitna ng 1 and 2 niya. Hindi siya sing lakas ng round 1, pero hindi siya sing hina ng round 2. Kumbaga,
gitna siya. So, I'll give it a 9 points for Jabo sa round 3. Si Jabo naman yung nagkaroon ng malamyang start slow start. Pero nung nakapagbanggit na si Jabo nung yung mga MC na yung slot na ginawa niyang nilaro niya yung slot na pwesto, 'di ba? Na pwedeng iba yung nandyan sa'yo na maraming deserving. Punto 'yun mabigat 'yun So nagustuhan ko 'yun at umangat yung performance level ni Jabo that time. Pero ito si Boy Sleuth ito pa pala hindi ko pa pala na mention. Yung mga rebuttals ni Boy Sleuth, hindi siya pilit, pasok. So ayun hindi ko pa kinakount. Hindi ko pa kinakount yung yung mga rebuttals niya dito. Pero ayun, naalala natin yung kung naalala niyo yung mga rebuttals ni Boy Sleuth is pasok. 'Di ba? Unlike sa mga rebuttals ni Jabo na tagilid, 'di ba? 'Yon. Round 3 ni Boy ang angas. Mix din ng iba't ibang elemento. Punto, jokes, comedy, tapos 'di ba? Well-rounded. Tapos lalo na yung pinanood mo yung mga battles ko, ano masasabi mo? Wala kang maintindihan, ano masasabi mo? Nagtatagalog ako. Woo! 'Di ba? Marami pa akong gustong sabihin sa estilo ni Boy at sa kung paano siya bumattle ngayon dito sa flip top. Alam mo 'yon, looking forward tayo kay Boy Sleuth, man. Shoutout kay Boy Sleuth o Boy Slot. I don't know kung paano siya i-pronounce, pero sa kanya to. Sorry kay Jabo, man, sorry. Pero alam nyo naman sa channel natin, honest lang tayo palagi. And I think 1 Jabo, 2 and 3 Boy Sleuth. So score 29 points for Boy Sleuth or Boy Slot, I don't know. Then 27 points for Jabo. 2 points. Dikit lang. Boy Sleuth 'yun para sa akin. Judges. Episode 17! Ang ganda ng battle. Boy Sleuth, maging ice man best Oh, para sa Boy Sleuth nga. Sabi ko sa inyo, Boy Sleuth Okay, game. pareho. Maraming salamat sa inyo lahat. Kayo yung sulit. Bottom Orado, 3-2. Advancing sa Langit Lupa Tournament. Mag-iay tayo lahat para kay Jabo. Nagulat din si Jabo for sure nagulat din si Jabo na na ganito kalakas. 'Di ba? May linya si Boy doon na akala mo easy win, tapos nag-react si Jabo doon. Kung hindi niyo nakita, kung hindi niyo napansin, balikan niyo. Nag-react si Jabo doon sa sinasabi niya na sa sinabi na linya ni Boy Sleuth na akala mo easy win. Kaya nga nag-react din yung crowd 'di ba? Ang lakas, men. Boy Sleuth 'yun. Shoutout kapan sa Frankie Rico. Ayun, shoutout syempre Shift Clothing, lagi nakasuporta yan, tol. At syempre Dopelas Limitless, Team Yay, at syempre Motos, at shoutout kay Cristol, kay Jack Ace Cruz, at Lermas Garden, Vincent. Yung kay Showtime nga pala. Isa ako sa bumoto kay Jabo. Round 1. Bibigay ko kay Jabo yung round 1. Yeah. 2 medyo dikit pero bibigay ko pa rin kay Jabo yung round 2 dahil sa yung hindi siya nawawala sa momentum Kumbaga dire-diretso yung acceleration nung round niya sa round 2. Tapos round 3 ganun din. Although ang lakas din nung ender ni Boss Lots ay ni Boss Lots. ni Boy Sleuth. Pero yun para sa akin Jabo pa rin. Kung pag represent ng style nila, pareho silang solid pero pareho sa A-game. Yeah. Pero yung judge yung battle na to, ginudge ko na lang kung entertainment factor, laki talaga ng lamang ni Boy Sleuth. Pero kung lyricism, kung sulat talaga, material,
para sa akin Jabo eh. So, pero battle up ito eh. So, para sa akin, personal preference, mas, sa akin, mas mataas pa rin ang porsyento ng lyricismo eh. Pero kung entertainment talaga, ano talaga yun, solid, tuloy-tuloy lang, pero yun. Para sa akin, ang nanalo Jabo. sa battle na to si Jabo. Hindi ko nga pala, hindi ko siya ginudge per round kasi nakita ko sobrang dikit lang ng laban nila. Bali, base na lang siya sa kung ano yung mas nagustuhan kong performance. Though, tingin ko, mas nag-highlight si Boy sa pagdating sa audience impact. Pero para sa akin, mas nanaig yung integrate ng sulat ni Jabo pagdating sa technicals. Yun, tingin ko, preference lang, hindi ako bumabase ganun sa audience impact. Though, sayang kasi sobrang last ni Boy, pero tingin ko Jabo yung nanalo. Sobrang galing mag-rhyme, mag-punchline pattern ni Jabo, pero Yes. kinuha ni Boy Slot yung enerhiya eh. Parang naging advantage Oo. pa niya yung sobrang solid na lines tsaka sobrang okay na punchlines. Kaya feeling ko naka-cancel yung yung punchline setups ni Jabo. Yes. Kaya ayun, parang ganun yung naging under ng 3 rounds. Kaya binoto ko si Boy Slot. So, yeah, solid pa rin. Binoto ko all 3 rounds si Boys Ooh, Loot, all o three, Boys no? Slut, Boys whatever. Basta solid. Yung third round lang yung medyo naging dikit kasi ang lakas ng round ni Oo, Jabo. tama. Kaso bigla ding kinounter lang ng sino yung mga bilanggit mo, hindi ko kilala. Hindi ko kilala. Ganun siya. Yes. Ang ganda sana ng opener round ni Jabo. Yung tipong parang, alam mo yung naramdaman dito sa venue na parang, David versus Goliath in datingan. At yun nga ang nangyari. Consistent na 2 rounds na rebuttal lang ni Boys. Simpleng mannerism lang na. Galing, ang galing. Parang nababaliwala agad yung yung angas ni Jabo. Pangalawa, sobrang gusto ko mag-shoutout kay Boys Loot sa paninindigan niya sa kanyang accent. Alam ko, inaasar-asar yung mga Bisaya. Actually, halos yung ibang napanood kong battle, puro Bisaya. Pero si Boys Loot, niyakap niya yung accent niya at yun, nagustuhan, nag-reflect sa crowd, nagustuhan, solid. As in, ano lang parang kita-kita mo sa kanya na genuine siya. Yeah. Legit siya. Parang, as ang after effect pa nun, parang legit yung mga sinasabi niya. Ganun yung pakiramdam. Tas, ang ganda pa ng angulo niyo sa third round, yung tungkol sa mga Japanese, at yung ender. Yung kay Jabo, ganda sana ng 1 and 3. Kaso yung 2 niya, medyo malamya. Medyo nag-stutter ng onte. Yes. Pero so yun, Boys Loot, sulit. That's it. Wala tayong kaparehas na vote na round 1 binigay kay Jabo, round 2 and 3 Boys Loot or Boys Slut. Wala tayong ganong kaparehas, pero I think yung judgment ko naman is nasabi ko naman ng maayos. Nagulat din ako sa pinakita nito ni Boy. Sorry kay Jabo, men. Sorry, pero I think Boy Slut itong round itong battle na to. Bahala na kayo sa comment section kung paano nyo na-take tong battle na to, pero I think Boys Loot yun. Okay, so sorry ulit kay Jabo, pero alam ko babawi yan. Knowing Jabo, alam ko babawi yan. Ipapakita niya sa atin na deserve niya yung slot sa quarters against Sisik. Ngayon, Sisik naman yung papanoorin natin versus Ivar. Pahinga lang ako. Edit, upload. Pahinga lang ako, guys. Okay? Kita tayo doon. Ivar versus Sisik. Peace out. Congrats, Jab.